unang laro ni Luka Doncic para sa Los Angeles Lakers. So pag-usapan at himayin natin yung mga nangyari sa laro. So sa first quarter, makikita natin dito, initial attack ng Lakers kay LeBron James. And then walang nangyari, secondary break si Luka Doncic. Then he breaks down the defense, forcing Walker Kessler to come over and challenge his attempt right at the basket. Si Luka Doncic kasi, one of the best, if not the best, diba, in terms of breaking down defenders. Isa sa mga best at doing that. And most defenders kaya niyang iwan off the dribble. So, ang nangyayari doon, yung mga big men underneath, okay, napepersa sila ngayon to challenge Luka Doncic kasi nga nabe-breakdown yung defense. So, ang defenses, usually, nagpapadala sila ng someone here para mag-tag ng weak side or ng dunker spot. Pero, kasi having, a lot of players who can shoot alongside Luka Doncic or around the court, hindi basta-basta makakapagpadala ka lang ng help. So, that's why yung mga teams ni Luka Doncic sa Dallas noon and even now, laging merong isang lob threat kagaya ni Jackson Hayes, Daniel Gafford, Derek Lively. It's one way to make the defense decide and choose ano yung pipiliin nila. Most of the time, defenses would rather bring an extra defender to challenge Luka Doncic. Kaya yung mga kagaya ni Jackson Hayes, ang laking benefit playing alongside players like Luka Doncic. Sa play naman na to, spread, okay, open set, and then angle pick and roll for Luka Doncic, forcing the switch. Ngayon ang tao na ni Luka, si Walker Kessler. Which is, if ikaw yung Utah Jazz, you don't want that. Kasi wala ka ngayong rim protector dito sa ilalim. Now, Luka against Kessler. Si Luka kasi, you can't speed him up. Yung pace niya talagang ganyan na yan. Which makes him even more dangerous kasi it feels like meron siyang rhythm pero wala. And then magugulat ka na lang is going to step back kahit na medyo slightly contested. Diba? Talent is talent. So, adds another dimension para sa Los Angeles Lakers. Another player who can, get them a bucket kahit na quote-unquote walang rhythm. Dito another ball screen to force a switch. This time si Markkanen. Depende sa pronunciation. And dito makikita natin Luka again driving the ball at will papunta sa paint. Ngayon yung defense nag-collapse. Si John Collins kailangan niya ngayong mag-tag kay Jackson Hayes. Kung makikita nyo rito after the switch kasi si Clarkson yung na-switch kay Hayes. So kailangan ng mas malaking defender nasasalo kay Hayes. So si Collins pupunta yan rito and Clarkson should X out papunta kay Rui. Kasi meron namang tao dito. Si Lori naman, ginagawa niya naman yung best niya to stay in front. Which is, ang mangyayari dito may iwan pa rin naman. So ngayon nag-collapse in defense. Luka skip pass punta sa weak side corner kay Rui. Makes Rui a little bit more within his game. Na hindi required na mag-ala Carmelo Anthony si Rui playing alongside Luka Doncic. Dito naman medyo pang nerd yung i-explain ko, so please bear with me. Dito very subtle lang, pero yung ball screen kasi for Luka, it generated 2 defenders on the ball. So 2 on the ball yan. So ibig sabihin nun, so pag 2 on the ball sa point of attack, essentially yung 4 other Laker players like si Reeves, si Rui, si Hayes na magro-roll, si DFS na nasa corner, ang defenders lang yan, tatlong Utah Jazz players. So, meron kang advantage. So, ideally, yung rollman, wala yung defender right now kasi naka kay Luka. So, may isa dyan na mag-help, leaving a Laker player open. So, yung ganun lang na, yung simple ball screen lang for Luka Doncic. Ang laking bagay nun kasi 1, with Luka, 1, drawing multiple defenders, 2, being able to throw the ball papunta sa kabilang side ng court, sa weak side. And 3, having that pass. Tingnan nyo yung pasa. Okay, walang ere. Para siyang bullet pass. Having that pass travel in such a short amount of time kasi lahat ng factors na yung pag pinagsama-sama mo helps his teams a lot kasi nadi-distort yung defense and now kung makikita nyo yung Jazz dito, nagsiscramble na sila yung defense nila. Okay, so yung mga role player ng Lakers na pupunta na sa situation na mas madali yung basketball para sa kanila. Kasi they're not attacking a set defense. Ang ina-atake na ng mga role player ng Lakers, scramble defense na. And kapag nagkaroon ng misrotation dito sa defense ng Jazz, it's easier for their players to step up and make plays. But if the defense naman don't bring 2 on the ball, di ba? And hindi sila nag-collapse sa paint, binibigyan nila ng straight line drive yung isa sa mga best scorers sa buong NBA, which is they don't want also. So, ang laking bagay rin for Lakers to have another player na kayang consistently pumunta sa paint na hindi lang si LeBron, hindi lang si Reeves. Adds
another dimension sa offense sila. So defensively, yes, still a question. Pero pag basketball naman, at the end of the day, vibes lang naman talaga. To start the second half, nagset ang Lakers ng pin down para kay Luka to get himself downhill. Nagsisimula yung possession kay LeBron with Austin Reeves cutting through. And then there's going to be a pin down para kay Luka Doncic. So yung defender ni Luka maghahabol ngayon. Okay, chasing Luka Doncic. And since Jordan Clarkson, yung tao ni Jackson Hayes, which is ideally, kung ikaw yung Jazz, you would switch. Okay, you would bring Clarkson here and then ito magsistay to kay Jackson Hayes to prevent Hayes from getting a free roll to the basket. Pero kung makikita natin dito, after ng pin down, hindi sila nag-switch. Nag-oversee number 13, so si Clarkson had to help. And now, since yung pin down kasi empty side corner, yung help ng Jazz manggagaling pa sa kabilang side, which is Collins. Which meant wala magtatag dito sa roller. Kung may tao sa corner, pwede magtag dito to delay the action, pero wala. Empty side corner by design. So ngayon, merong lob pass papunta kay Jackson Hayes from Luka attacking the middle of the court with his dribble. And then dito naman, after a good defensive possession, the Lakers push the ball. Luka, papunta kay LeBron, hockey assist, papunta kay Jackson Hayes. And again, it's Jackson Hayes na nagbe-benefit having LeBron and Luka Doncic sa team who can draw multiple defenders, especially the low man. Dito naman, the Lakers run the same pin down play. Makikita naman natin, Utah Jazz, nag-communicate na sila defensively, nag-switch na sila. Jordan Clarkson, kay Luka nag-switch, and then ito kay Jackson Hayes. Pero Jordan Clarkson, since ang lalim ng galing, okay, longer closeout ngayon for Jordan Clarkson. So, pag longer closeout, mas madaling atakihan off the dribble, which is yun yung ginawa ni Luka, pump fake, attacks Jordan Clarkson, and then nag-decelerate siya to make the help defense off balance and off timing, and use their arms to play defense. So, end one for Luka Doncic. And being up by a lot, 3 minutes left sa third quarter, inupo na si Luka Doncic. Ito rin naman kasi yung first game ni Luka since December. Sa game na to, in 24 minutes, he tallied 14 points, 5 rebounds, and 4 assists sa game na to. So, yan yung debut game ni Luka Doncic para sa Lakers. Kahit na limited minutes, nakita natin na yes, kaya nila mag-coexist ni LeBron and ni Austin Reeves. Kasi their offense not necessarily set play. It's more of a free-flowing offense na naka-spread out and letting the players decide and read kung ano yung binibigay ng defense with an emphasis on attacking the paint and making the right play. So it doesn't matter really sino may hawak ng bola, and advantage pa nga to have like players off the ball who can create plays kapag pinasa mo sa kanila sa kick out, having the defense shifted and distorted. Kumbaga 3 versus 4 na and you have a Luka Doncic or a LeBron James nasasalo pa lang ng pasa attacking that scramble defense. That is an advantage na meron ng Lakers team na to over other teams.